Hi everyone! So, gumawa ako ng video dito. Ngayon, dito ako sa car kasi ayoko iparinig sa anak ko sa yung kung gaano ako na-upset ngayong araw na to, kung gaano ako nasaktan sa nangyari earlier. So, sisimulan ko doon sa busy ako today. Kami nung partner ko. Busy kami the whole day. Naghatid kami ng mga bata sa school. And then, nagpunta kami ng shop. Also, nagtapon kami ng mga empty boxes ng mga pinaglagyan namin nung nag-move in kami dito sa sarili namin na bahay. And meron kaming mga appointment na pinuntahan. Kasi yung partner ko, he's working as FIFO. And kababalik niya lang kagabi. And pabalik na din siya ulit sa mine site next week. So, paalis na ulit siya. So, walang time para magpa-drive ako sa kanya sa lahat ng mga appointment. Like doctor's appointment, pag-deliver ko sa mga school, ay sa mga store, ng mga products ko. So, hindi ko kayang i-drive yung ibang malalayo. Dahil, hindi ako ganun ka-confident, especially after ng car accident namin. Tapos, kumbaga, I've been doing my own business. Hindi ako nakikialam sa buhay ng kung sino. Hindi ako palapunta kung saan-saan para makipag-chismisan or kung ano. So, eto, sisimulan ko sa ganitong, dito sa nangyari. So, we've been busy the whole day. And hindi talaga ako nag-check ng phone. Sa Diyosan talaga, Diyos ang nakakaalam. Talagang nakalimutan ko na meron palang soccer training yung anak ko ngayong araw na to. So, nakalimutan ko din na today is Wednesday. Dahil nga sa busy ko. Nung remind ako kanina ng anak ko na he have soccer training daw. So, I said, oh my God, meron pala. So, saka lang ako nag-check para i-message yung tatay ng anak ko. And then, meron na pala siyang messages sa akin, 3. Nagtatanong siya kung pwede niya pick upin yung anak ko doon sa shopping center. Which is too late na kasi nandito na kami halos sa bahay. And, nasa like 35 minutes drive yung bahay namin away doon sa shop. Plus traffic pa. Wala na kaming time. So, sabi ko dito na pick upin. And, meron pa namang time para mag-pick up siya kung talagang gugustuhin niya. But no. He messaged me straight away na you're the biggest idiot na nakilala ko sa buhay ko. So, syempre magagalit na ako noon. So, nag-calm down ako. Sinabihan ko lang siya na back off. Kasi, ganun na kaagad yung message niya sa akin eh. Which is, naghingi na ako sa kanya ng apology na nakalimutan ko at hindi ko talaga na-check yung phone ko. So, ayun. Tapos mag-message na naman siya sa akin na ano daw ako, sponging for a living daw ako. Kasi daw, wala daw akong pakialam sa mundo. Nagme-mess around daw ako para sa soccer ng anak ko. Sabi ko sa kanya, hindi na lang mag-soccer yung anak ko. Dahil, unang-una, pinayagan ko siya. Natutulog nga sa kanya yung anak ko, which is wala sa custody namin, sa pinag-usapan at pinirmahan namin, wala doon sa custody na matutulog ng extra night sa kanya yung anak ko. Pero pumayag ako for the sake of the soccer, dahil gusto din ng anak ko eh. So wala naman sa akin yun. Pero pagsalitaan ka ng ganon, na sponging for a living, wala ba siyang alam? At tawagin niya akong idiot, tawagin niya ako palagi stupid sa mga messages na sa akin. Nagtitiis ako, nagtitimpi na lang ako sa lahat ng mga pang-aabusong masasakit na mga sinasabi niya sa akin. For 10 years, 11 years old na yung anak ko, magto-12 na. Since inabandon niya kami, ganon palagi ang nasasuffer ko, yung masasakit na salita sa kanya. Tinatawag niya ako palaging sponging for a living, stupid, mga kung ano-anong salita.